tatalakayin ang Aralin 6. Ako po si Binibining Timtim na mag-uulat ngayong hapon. Ayon sa kagawaran ng edukasyon o DepEd, ang thematic curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan sa pagkatuto gaya ng programa, kurso at iba pang mga gawaing pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at pangnilalamang tema. Mayroong 6 na layunin ang tematikong curriculum. Narito ang layunin ng mga tematikong curriculum na matamo ng curriculum. Oportunidad na matutuhan. Narito ang sumusunod na layunin. Ang una ay oportunidad na matutuhan sa pamamagitan ng higit na kontekstualisadong mga karanasan sa pagkatuto. Sinasabi dito ay ang magbibigay ng pagkakataon para matuto gamit ang contextual na karanasan sa pagkatuto. Ang contextual ay tumutukoy nga sa paraan ng pagtuturo na nauugnay ang mga aralin sa tunay na buhay. Ang ikalawa naman na layunin ay exposure sa mga linkages sa pagitan ng pagkatutong binabase sa paaralan at pagkatutong nagaganap sa lugar ng paggawa at komunidad. Sinasabi dito na sa layuning ito ay ikonekta ang pagkatuto sa paaralan sa mga aktual na karanasan sa trabaho at komunidad. Sinasabi nga dito na ikonekta ang pagkatuto sa paaralan sa mga aktual na karanasan sa trabaho at komunidad. Narito naman ang ikatlong layunin. Oportunidad na mailantad ang mga malawakang karanasan na authentic. Sinasabi dito ay maglalaan ng mga tunay at malawak na karanasan sa pagkatuto. Ang ikaapat naman na layunin ay malalim na exposure sa kinagigiliwang gawain. Sinasabi dito sa layunin na ito ay magbibigay din sa mga paboritong aktibidad ng mga mag-aaral. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalimang layunin. Oportunidad na masuri ang mga malawakang pagkatuto, pagkakaloob ng mga hanap buhay. Sinasabi dito sa layunin na ito na higit na malawak na potensyal sa paghahanda ng higit na mataas na edukasyon at paghahanap buhay. Sa layunin na ito ay tutuklasin ang iba't ibang oportunidad para sa mga trabaho, para sa mga mag-aaral. Narito naman ang ika-6 na layunin. Kakayahang makilala ang mga naiiba at di pagkakadiwang interes ng mga mag-aaral. Sinasabi dito sa layunin na ihanda ang mga mag-aaral para sa mga mataas na edukasyon at karera sa trabaho man o sa paaralan. Maraming salamat. Magandang buhay! Ako nga pala si Ginoong Sakib Abujain. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Sheltered Course Model o ang modelong magkahiwalay. Ngayon, ating tatalakayin ang kahulugan ng modelong magkahiwalay. Ayon dito, ang modelong ito ay ang modelong paghihiwalay ng mga mag-aaral na gumagamit ng pangunahing wika sa mga mag-aaral na gumagamit ng unang wika para lubusang matutuhan ang kanilang kurso o ang isang kurso. Yun ay ang definasyon ng modelong ito. Sa modelong magkahiwalay na ito, meron dalawang layunin. Ang unang layunin ay magbigay ng daan sa pangunahing gawain. Ang pangalawang layunin naman ay maitaguyod ang pagpapaunlad ng kasanayan sa wika. Yun ay ang dalawang layunin ng modelong magkahiwalay. Ang modelong ito ay may kahalagahan sa mag-aaral at sa guro.
Unahin muna natin ang kahalagahan nito sa katulad kong mag-aaral. Sinasabi na ang modelong ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral na tulad ko na mabigyan ng pagkakataon na matuto at mas mapaunlad ang aming kaalaman sa paraang mapadali at mapayabong ang aming pag-aaral. Ito rin sa pamamagitan din ng modelong ito ay mabubuksan ang aming kaisipan tungkol sa mga iba't ibang wika. Kung ating mapapansin, ang modelong ito ay may mahalagang papel talaga sa parte namin bilang isang mag-aaral. Kung kaya't narapat lamang na aming itong pag-aralan ng mabuti. Ito rin ay may mabuting dulot sa mga guro. Sinasabi dito na ito raw sa pamamagitan ng modelong ito ay magagamit ito ng mga guro upang gumamit ng mga iba't ibang estratehiya sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang estratehiya sa pagtuturo tungkol sa wika. Ito ay mas magiging epektibo ang kanilang pagtuturo sa isang klase upang mas kanilang maitaguyod at mailahad ang konteksto ng kanilang tinuturo sa mga mag-aaral. Sa madaling sabi, ang modelong ito ay napakahalaga. Ito ay mayroong mahalagang papel sa mag-aaral at sa guro. Kung kaya't nararapat lamang na ating pag-aralan kung ang kahalagahan ng konteksto at kahalagahan ng modelong ito. Yun lamang po, sana'y may natutuhan kayo tungkol sa sheltered course model o ang modelong magkahiwalay. Yun lamang po. Salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ay si Norcelyn G. Basanon mula sa Filipino 2A. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa Cognitive Academic Learning Approach at Content-Based Instructions. Ang Cognitive Academic Learning Approach ito ay isang estratehiyang metacognitive. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pag-iisip o pag-unawa. Ayon kay Royo 1992. Ito ay pagpaplano para sa pagkatuto, pagmamonitor at production sa pagtataya kung paano natamo ang layunin sa pagkatuto. Ayon kay Royo ito ay isang estratehiya sa pagkatuto na tumutukoy sa mga mag-aaral na maging mas mahusay sa pag-aaral. Ginagamit nila ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral kung paano magplano, mag-monitor at mag-evaluate ng kanilang sariling proseso sa pag-aaral. Ngayon naman, dumako tayo sa content-based instruction. Ang content-based instructions, ito ay binibigyan kahulugan ni Breton, Snow at Ivench noong 2000. Ito ay pagtutulong batay sa nilalaman bilang integrasyon, mga pagkatuto sa nilalaman at sa mga layunin sa pagtuturo ng wika. Ayon sa kanila, ang cognitive-based instructions, ito ay isang pamamaraan ng pagtuturo na ginagamit ng tunay na nilalaman, tulad ng mga video o mga aklat upang matutulungan ang mga mag-aaral na matuto ng wika. Sa cognitive-based instructions, ang mga mag-aaral ay natututo ng wika habang natututo rin sila sa iba pang mga paksa. Ngayon po ay ating tatalakayin ang Aralin 6. Ngunit bawang lahat, ako nga pala si Pinipining Faiza Ukasa mula sa BSN Filipino 2A. Ang kolaratibong pagkatuto o cognitive learning ay isang paraan, technique, sa pagtuturo sa kabila sa mga filosofiya ng edukasyon na humihikayat sa mga mag-aaral na gumawa ng sama-sama bilang isang pangkat upang matutuhan ang aralin. Dito po ay pumapasok ang mga pinagsama-sama ng mga estudyante na kung saan sila po ay naghihikayat, nagbibigay o nagbabahagi ng kanilang sariling opinyon upang makabuo ng isang ideya. Natutuhan ng pangkat ng isang particular na konsepto o nilalaman kung saan inaasahan ang pakikibahagi
ng bawat isang miyembro sa diskusyon, usapan. Dito po ay nalalahad nila ang kanilang mga iba't ibang opinyon patungkol sa isang diskusyon. Inilahad ni Johnson at noong 1986 ang 4 na kasanayan sa isang kolaboratibong pagkatuto. Ito ay ang mga sumusunod: pagbuo ng pangkat. Ito po ay isang pagbuo ng pangkat na kung saan isinama-sama po dito o pinagsama-sama ang mga mag-aaral. Pangalawa po ang paggawa bilang isang pangkat. Ang pangatlo po ay paglutas ng suliranin bilang isang pangkat. At ang pang-apat ay pagbuo ng magkabilang ideya. Dito po ay yung mga pinagsama-samang ideya upang makagawa po ng kanilang mga opinion o diskusyon. Ngayon po ay ang interaktibo ng mga estratehiya sa pagtuturo ayon kay Rivers 1987 ay isang gawaing kolaboratibo na kinapapalooban ng pagsulok o papalit ng mensahe. Ngayon ay lumako tayo sa may tatlong interaksyon na maaari lahukan ng mga mag-aaral. Ito ay interaktibo sa guro, kapwa at mag-aaral. Dito po ay gumagawa po sila ng kanilang sariling opinion na kung saan ay makakagawa po sila ng diskusyon. Dito lang po nagtapos ng akin. Magandang umaga sa lahat. Ngayon, itatalakay natin ang kakayahang komunikatibo. Sa mga bagong pananaw sa pagtuturo ng wika, nakatuong higit ang pansin sa pagkalinang ng kakayahang komunikatibo kaysa sa kabatiran tungkol sa wika. Ang kakayahang komunikatibo ay nauukol sa kakayahan sa aktwal na paggamit ng wika sa mga tiyak na pagkakataon. Ang komunikatibo daw ay isang aktwal na kakayahang paggamit ng wika sa lahat ng pagkakataon. Sa bahaging ito, mahalagang alalahanin at ayon kay Chomsky, inilahad niya ang pagkakaiba ng competence at performance, na kung saan ang competence ay nauukol sa kaalaman sa wika ng isang tao, habang ang performance naman ay nauukol sa aktwal na paggamit, kakayahang gamitin ang wika sa iba't ibang panggagamitan. Halimbawa na lamang ang performance dito sa pagtuturo ng wika. Ito ay naangkop na kaya mong gamitin ang wika sa iba't ibang sektor. Halimbawa na lamang sa isang komunidad, kung ikaw ay isang Chabacano, alam mo paano gamitin ang wika ng Chabacano. Halimbawa naman sa ibang sektor ng lengguwahe o ng wika, halimbawa ang Tausug, meron din ang mga ibang tao naman ay maaaring gamitin ang wikang Tausug. Depende sa lengguwahe ng isang tao. Meron ding mga ibang tao na may kakayahan gamitin ang iba't ibang uri ng wika. Halimbawa ako, kung marunong ako sa isang wika, marunong ako mag-Chabacano. Meron din pagkakataon marunong akong gumamit ng ibang lengguwahe gaya ng Tausug, Cebuano at iba pang mga wika. Ito ay tinatawag natin na kaya mong gamitin ang mga iba't ibang wika. Yun. So, ayon kay Del Himes na binuo niyang acronym sa speaking, ang kakayahang komunikatibo at ang mahalagang salik na socio-cultural sa iba't ibang sangkap na isaalang-alang ang pagkakaroon ng epektibong pagpapahayag. Ito ay nilipatan niya ng sumusunod na pagpapahulugan. Meron tayong acronym na speaking, kung saan bawat letra ay pag-uusapan natin ang komunikatibo tungkol sa pagtuturo ng wika. Sa S ay ang settings. Ito ay ang saan o lunan kung saan nag-uusap. Sumakatuwid, ito ay lugar kung saan pag-uusapan ang paksa o pagkakaroon ng interaksyon sa isa't isa. Ito ay ang settings o lugar. Sa P ay participants. Sino-sino ang mga kausap o nag-uusap. So, dito pa lang, mga participant, ito ay ang mga tao. So, sino-sino ang mga tao na angkop sa pag-uusapan o sino-sino ang mga kasama sa usapin. Dito naman sa ends, ano ang layunin sa pag-uusap? Dito naman sa interaksyong komunikatibo na ito, ano ang layunin sa pag-uusap? Halimbawa, ang guro at ang mag-aaral nag-usap sa office. Meron silang mga layunin kung ano yung pag-uusapan nila. Maaaring sa grado ng isang bata o maaaring may ginawa ang bata o maaari ding tungkol sa classroom kung meron man. Sa E naman ay ang ends. Sa A ang sequence. Paano ang takbo ng usapin? So, kung ikaw ay sa parang komunikatibo na ito, dapat alam mo talaga ang takbo ng inyong usapin para tuloy-tuloy ang interaksyon ninyo sa isa't isa. Sa K naman ay ang keys. Formal o di formal ang takbo ng usapan.
meron tayong pagkakataon na gamitin ang formal na pag-uusapan. Halimbawa na lamang dito sa formal at informal ay kung halimbawa sa formal, merong meeting ang mga guro. So, sa tingin natin, ito ay formal dahil nag-uusap sila. Halimbawa, ang principal nakikipag-usap sa meeting sa mga guro, ito ay formal. Ang hindi formal na usapin naman, halimbawa ang mga tambay sa kalsada, halimbawa nag-uusap sila tungkol sa mga gala, ganyan, o sa mga saan sila pupunta magtambay, saan sila pupunta makipag-inuman. So, ito ay hindi formal na usapin sa komunikatibo or sa interaksyon. So, I for instrumentalist, pasalita ba o di pasalita? Dito sa pasalita o di pasalita, ito yung tinatawag natin na verbal o non-verbal. Kaya mong makipag-interaksyon sa pamagitan ng iyong bibig, yun ang tinatawag na verbal dahil sa pamagitan ng pagsasalita. Meron din mga hindi verbal. Kasi dapat isaalang-alang natin na may mga tao talaga na hindi nakakapagsalita, kung mga pipi sila. Halimbawa, mga senyas, ito yung tinatawag na di pasalita o non-verbal. Sa N or nouns, ano ang paksa ng pinag-uusapan? So, kung meron kang layunin na kung ano yung pag-uusapan niyo, dapat meron din kayong paksang pag-uusapan. Halimbawa na lamang sa loob ng classroom, merong aktibidades ang mga mag-aaral. Or, ito yung tinatawag nating isa to sa mga halimbawa na interaktibo o komunikatibo o interaksyon ng mga mag-iisa. Halimbawa na lamang, mayroon sila iba't ibang lengguwahe. So, ang paksang pag-uusapan nila ay tungkol sa mga wika. So, yun ang paksa ng pag-uusapan nila. Halimbawa na lamang, doon sa interaksyon na yun or sa grupo na yun, doon na ilalahad nila ang pagiging komunikatibo nila sapagkat nagbibigay sila ng mga ideya, naglalahad sila ng kanilang mga saloobin tungkol sa isang paksa. Yun ang nouns o ano ang paksa na pag-uusapan. Sa G naman ay ang genre. Nagsasalaysay, nakikipagtalo o nagmamatuwid. Sa genre naman, ito ay sa paraang komunikatibo o sa paraang komunikatibo o interaction sa isa't isa or may meeting o sa may mga meeting, mga grupo na nakikipag-usapan, nakikipag-interactive sa isa't isa, hindi talaga mawawala yung meron ang nagsasalaysay, meron ang nakikipagtalo o meron din nagmamatuwid. Dapat din iayon natin ito sa paksang tatalakayin natin o sa paksang mga mapapag-uusapan natin. Halimbawa na lamang, kung ang paksa ninyo ay pwede itong makipagdebate, humingi ng opinion ng iba, so doon yun sa makikipagtalo. At kung sa tingin naman ninyo, yung paksa ninyo is magtalakay lamang ng mga impormasyon, sa pagtatalakay yun. At sa tingin naman, sa paksa kasi meron din kasi sa komunikatibo kasi, meron din kasi yung like, mali ka, ikaw nagsasalaysay ka, may nagsasabi, may nagbibigay ng opinion na mali yung opinion mo, ganun. So, dito sa pag-uusapan natin komunikatibo, ito ay angkop sa pagtuturo ng wika. Halimbawa na lamang, sa pagtuturo ng wika, meron tayong mga iba't ibang sektor na dapat natin iangkop sa paraang komunikatibo. Halimbawa na lamang ako, meron akong nasalumuha isang grupo na dapat kabilang ako doon, pero hindi ko naiintindihan ang kanilang salita. So isa yun sa paraang komunikatibo dahil kung ano yung kung ano yung alam ko na wika, yun ang gagamitin ko para sa kanila. Halimbawa na lamang ang wikang Tagalog. So tapos sila is wikang Tagalog yung pwede kong panggamitan na makipag-interaction sa kanila at maintindihan nila sabi ko. Halimbawa samantala kung gagamitin nila ang kanilang lengguwahe na hindi ko naiintindihan, hindi ko sila maiintindihan. So, dito, napag-usapan natin ang paraang komunikatibo sa pagtuturo ng wika at paano ang interaksyon ng bawat isa na naayon sa wika. Maraming salamat po. Ngayon, pag-uusapan natin ang 4 na mahalagang teksto o elemento sa pagtuturo sa wika. Una, mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay pangunahing elemento sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral ay naiimpluwensyahan natin silang matuto at palawakin ang kanilang sariling kaisipan at kaalaman. Pangalawa, guro. Guro ay may mahalagang papel sa pagdedesenyo at paghahatid ng kaalaman sa mga mag-aaral upang sila ay may matutunan at magkaroon ng magandang kinabukasan balang araw. Pangatlo, metodo sa pagtuturo. Ito ay kung paano ihatid ng mga guro sa mga mag-aaral ang mga impormasyon na epektibo at mauunawaan mismo ng mga mag-aaral nang sa ganoon ay hindi sila magkaroon ng maraming katanungan sa mga bagay-bagay na hindi nila naiintindihan. Ito ay magbibigay sa mga mag-aaral na mas lalo nilang maunawaan ang mga impormasyon na ibinabahagi ni teacher o ng guro. Pang-apat at panghuli, ang pagtataya
nila o evaluation na kung saan ay ito ay nagbibigay gabay kay teacher na makita, mapansin niya kung sino sa kanyang mga mag-aaral ang nakikinig sa kanya o hindi, na kung saan ay nakikita din dito ng teacher na kung saan ay nabamaster ng mga mag-aaral ito ba na kanilang nabamaster ang kanilang kasanayan at kaalaman na binahagi ng teacher sa mga mga ng